defense systems like laser weapons and America's own hypersonic missiles. But will they be fast enough to intercept Chinese missiles before they can destroy expensive warships? If you have your own answer, feel free to share it in the comments below this video. This is just one of many military drills by China, often seen as warning messages to the U.S. Will America take these messages seriously? When U.S. reconnaissance aircraft like the RC-135 Cobra Ball appear just as China conducts missile tests, it's likely they're not just observing, they're collecting vital information on these missiles. This particular missile test by China wasn't just a military exercise. It was a powerful statement of the PLA's combat capabilities. The missiles launched in this exercise were the DF-21D and DF-26B, two extremely dangerous ballistic weapons capable of striking distant targets with precision, both at sea and on land. The DF-21D, with a range of 6 continue to rise, the SM-6 has truly become the U.S. Navy's space shield, helping protect their dominance for the strategic sea area. Ayaw electric pa na yan. And the U.S. Missile Defense Agency, the SM-6 is the only weapon in America's arsenal capable of intercepting high maneuverability hypersonic threats. This is no accident. The SM-6 stands out due to it combines the dual-stage propulsion system of the SM-3, the airframe of the SM-2, and the seeker and mortar of the advanced medium-range air-to-air missile. Ang kadalasan nung kailangan i-rewind pagka sunog na o kaya ayaw na talagang umikot. Pagka meron pa siyang mahinang andar, kaya pang yun, pwede pa yun. Hindi, pwede pang andar yun pa siya na hindi i-rewind. Pero yung wala na talagang andar, yung ingay na lakas, yun, i-rewind na yun. $2 billion, depending on the configuration and the number of units ordered. 2 taon, 3 taon, abot. Abot pa na yun. Minsan na 3 years. Such as the Aegis ballistic missile defense. Minsan lang yan capacitor. Minsan naman kulang na sa langis. Pagka mabagal. However, many believe that considering the cost and effectiveness of opposing hypersonic missiles, the SM-6 still provides highly effective protection at a reasonable cost. If you agree with this thought, leave a 1 in the comments. In 2016, the SM-6 set a record by performing the longest-range missile intercept in U.S. Navy history. Weighing 3,500 pounds, 1.6 tons, and carrying a 140 pounds, 63.5 kilogram warhead, the SM-6 can reach over 33 miles, 53 kilometers, traveling through space and achieving speeds of Mach 3.5, faster than any aircraft, including the SR-71 Blackbird, the fastest jet in the world. Guided by an inertial navigation system combined with semi-active and active radar in the final stage, the SM-6 can accurately strike targets at ranges up to 230 miles, 370 kilometers. With all these features, it's no surprise that the Meteor's HPM weapons cannot replace the SM-6, but rather support and complement. Together, these two weapons form a perfect defense and offense duo, helping the U.S. Navy protect its warships from any type of weapon, regardless of value, speed, or maneuverability. So, what do you think about the future of the U.S. Navy when combining such powerful strategic weapons like HPM and SM-6? Could they become a golden pair, providing a solid shield against increasingly sophisticated threats from modern weapons like hypersonic missiles and drone attacks? HPM and SM-6 are not just weapons that protect warships, they open a new chapter in the U.S. Navy's strategy, helping them maintain superiority at sea and safeguard their most valuable assets. Could this be the next step for the U.S. to solidify its military power in this ever-changing world? We'd love to hear your thoughts on this combination. Do you believe this is the future of naval defense, or are there other noteworthy solutions out there? Share your opinions in the comments below. Si Francis, wala pa. yan po sa pamilya, kaya sobrang tuwa ni Francis sa libreng patustis
kaso ng Polydent. Ngayon, legal up na siya sa trabaho at confident na siya. Makapit at komportable ang pustiso mo. Salamat sa Polydent. Ano? Ay, libre yun. Pustiso na nga ako. Kaya nakakatsawan ako eh. Kaya lubog lang ang ganito ko kasi sasabudaw ko. Kaya lubog lang yung ganito ko. Pero ito lang walang ipin. Pag inalaan ka. Siyempre pag may pinagilan mo, kukuha na yun, di ba? Walang magawa yung mga marites. So, mga mga yan. Yung ano yan, yung gabayan. Yung niluto sila sa ano, yung gabayan nila sa kawal sila. Puro ko yung balang sila. Yan o, kasi karpintero to eh. Mga karpintero, kailangan mo pintahan mo yan. Meron pa rin ako. Nakakarating sa atin mga yan, kala mo mga ano eh, no? Yung Ito, mga ito. Isa ako sila. yan sila masaya. Bayan natin. Yan ba ako? Yan. Binulig siya. Ito namin.
Napakaya buhay yan. Napakita ko yung buhay. Gawa ng dokumentaryo ng pagpagpag. Noon pa man, pagtawid dito na sa ilan nating kababayan ng pagpag. Ano yan? Nag-barbecue. Mga tira-tira ang nilang pagkain, pero napakikinabangan pa ng iba. Bakit din yung mga yan ah? Kumain. Ano? Oo. Tapos, sabi na kumain. Sa atin ba yan? Iba-ibang diskarte para makakuha nito. May ilan ginawa ng hanap buhay ang pagbebenta at pagluluto ng pagpag. Some chocolate. Ano lang po, kansang. Makalipas ang mahabang panahon, akala ko na solusyonan na ang problemang ito. Pero tila mas lumalala pa. May mga kababayan tayong umaasa at nangangalahid ng basura para lang may mailaman sa kanilang kumakalam na sikmura. Hero? Tatlong beses na itong hinugasan bago iprito. Kabilang side naman, would be that of the other foods. Mahalaga ang pagkakain ng tama at sapat na pagkain. Pero sa Pilipinas, hindi mo po kaya nararapat na mabigyan sila ng tama at sapat na pagkain. Nagbigay ng tulong ang Municipal Social Welfare and Development in-enjoy. Kaya na rin naman po Kabilang na rin si Joyce sa mga pamilyang tumumonitor ng ahensya para sa kanilang mga pangangailangan. Malaking tinungan ng ayuda na iniabot sa pamilya ni Joy, batid nilang hindi ito pangmatagalang solusyon sa problema ng kanilang komunidad. Isa nga po sa mga ipinapatupad ng USWA that combat malnutrition and hunger ay yung walang toong gamitan sa implementation program. At pang mamagitan po dito, tayo ay mamamahagi ng 40,000 pesos monthly na food credits para sa ating mga identified beneficiaries. Pamamagitan ng food credits na binabahagi natin sa kanila sa ating informasyon na ating binabahagi kung yung nutritional education centers. Matuturuan ang mga beneficiaries natin na mag-prepare ng murang sustansya at masasarap na pagkain.
feeding program na kung saan yung mga kabataan na nag-aaral sa mga child development centers at ang edad ay 3 to 5 years old ay nasusupplement natin yung kanilang pagkain. We're making progress. Last year, we started with a pilot implementation na walang gutong wherein nasa manigit 1,300 lamang po yung ating beneficiaries na nakapag-register na tayo ng more than 150,000 households as of our 2013. Pag inalaman mo kaming dalawa dyan na nagnanakaw ng Kaya naman kasi, nakakamukha rin kami. Sa muli sa susunod na labada. ang tungkol sa Blanggana. At dahil 70 pesos ang halaga. Minsan po, ma'am. Pero wala naman. Dahil napanood mo ba yun na nasagasaan na babae? Kailan? Wala pa sa Facebook. Nasa Facebook na ba? Wala pa eh. Pinapita sa pinapanood ko yung bulso. Nandyan na? Nakita si John Mark na medyo may malaki. Oo na na-reserva yung kita niya. Bilang sila ng mineral. Pag wala talaga, butong-biba lang. Saan ba yung parte niya? Sa isla nga? Dito pala mineral dito. Isla Puting Bato. Oo, isla Puting Bato. Malapit sa isla Puting Sa isla ng sapatos. Ito naiigip. Dapat. Malaking bahagi kasi ng isla ay binubuo ng naglalakihang mga bato. Kaya naman, kakaunti lang ang tumutulo ditong puno at halaman. Yung mga tao dito, talagang desperado silang maghanap kung saan meron mang lumalabas na kahit testingin na lang natin. Water. Dito daw sa batong ito, paminsan magtusok. Tusok. Ngayon ay mapagabato. Ngayon, tuyong-tuyo na ang batuhan. Walang masalok ni isang patak ng tubig. Sinubukan na raw nilang humingi ng tulong sa gobyerno, pero ito lang ang binigay sa kanila, mga sementadong tangke ng tubig na pwede raw gamitin pang salok ng ulan. 5 buwan nang hindi umuulan sa isla ng Zapatos, pero patuloy ang kanilang dasal na sana bukas makalawa, pagbigyan na sila ng kalangitan. Ano nangyari sa message? Nasabi ko na magiging pangarap ko, makatulong ko sa aking pamilya. Sana umulan para magkaroon kami ng tubig. Kasi mahirap talaga sila. Mahirap talaga. Pero ulan lang ba talaga ang solusyon sa kanilang problema? Water is not solution. Alam mo sa Tagalog yun? Masarap daw ang pantisan. Dahil wala sa ibang ulan ng tubig sa isla, sa mga People in Zapatos only have clean water to really on. Pero It's on the topography, meaning ang groundwater is mostly found on islands wherein there are hills, so that the ground is deep, wherein groundwater is present. groundwater ang tawag sa tubig na Pagka nagsipili ka rin. ng mga bato sa ilalim ng lupa, tubig-ulan. Nagpili ka ba? Mas maraming groundwater na nakukuha kapag mas malawak ang lupa at meron itong mga bundok. Ipunin muna natin. Siyempre kailangan, araw-araw magbabakas tayo. Hindi pwede. Pero kung titingnan ang isla ng Zapatos,
ng pinggan yan. Walang tubig, no?